Nagliyab ang isang truck na may kargang butane sa Negros Oriental. Samantala, binabantayan naman ang Bulkang Mayon kasunod ng pagbubuga nito ng usok. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa report ni Darlene Cai. Kuha yan ang magbuga ng usok ang Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, 2 beses nagbuga ng usok ang bulkan mula kahapon ng umaga. Ang pinakahuli ay nangyari pasado alas 6 kanina. Nagkaroon din ng mga volcanic earthquake at pagguho ng mga bato. Mahigit 1 taon ang nasa alert level 2 ang Bulkang Mayon. Ibig sabihin, patuloy itong nag-aalboroto at posible itong pumutok anumang oras. Sa Dawin, Negros Oriental, nagliyabang mini dump truck na ito. May sumabog din sa truck. Nangyari yan pasado alas 9 kanina umaga sa National Highway sa Barangay Masaplod Norte. Sabi ng pulisya, mga lata ng butane ang karga ng truck na biyaheng Sipalay, Negros Occidental. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng pagliyab. Ligtas naman ang driver, pahinante at may-ari ng truck na pare-parehong nakalabas agad. Matinding takot naman ang nararamdaman ng 3 babaeng grade 6 student na nakaligtas sa tangka o manong pagdukot sa Iriga, Camarines Sur. Kwento ng mga biktima, naglalakad sila papasok sa kanilang paaralan nang mapansin nila ang isang puting van na nakaparada. Matapos nito hinarang sila ng 5 lalaking walang damit pantaas. Nakatakas sila matapos daw manlaban sa mga lalaki. Iniimbestigahan ang insidente. Para sa mga magulang, magdoble ingat po at bantayan ng maigi yung mga bata lalo po kapag papasok at uuwi po galing sa paaralan. Sa Cagayan de Oro City, sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue at National Bureau of Investigation ang isang bodega sa Barangay Kauswagan. Pagmamayari daw ito ng isang dayuhan na 1 buwan ng minamanmanan ng mga otoridad. Sa kabuuan, nakumpiska sa bodega ang nasa 60 million pesos na halaga ng mga peke o di rehistradong sigarilyo. Ayon sa mga otoridad, 18 million pesos na buwisang hindi nabayaran ng may-ari ng mga kontrabando. Based on our inspection or on-the-spot surveillance, we found out that most of the cigarettes bear fake BIR stamps. And some of them bear no stamps at all, no BIR stamps at all. Dinat na naman sa lugar ng 10 empleyado. Hindi sila inaresto pero iimbestigahan daw. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Patuloy namang tinutugis ang may-ari ng kontrabando. Sinalakay naman ng pulisya at PIDEA ang isang plantasyon ng marijuana sa Kiblawan, Davao del Sur. Tinatayang 2 million pesos ang halaga ng 10,000 halamang marijuana na nakatanim dito. Sinunog ang mga ito ng mga otoridad. Aside sa burning dito sa site kung din gipangkuha itong mga marijuana plants, diri ipakita na to nga wala gina-recycle ning marijuana, especially kato mga nakuha na to. So in public, ginasunog na to. Ang plantasyon ng marijuana napalilibutan ng mga maisan kaya hindi agad mahahalata. Iimbestigahan na ang may-ari ng lupa. Dinagsa naman ng mga turista ang strawberry farm na ito sa La Trinidad, Benguet kasabay ng pagdiriwang ng Strawberry Festival. Ayon sa mga magsasaka, bumaba ang presyo ng strawberry ngayon dahil sa maraming supply. Kabilang sa mga aktibidad sa pista ang mural painting na nilahukan ng mga estudyante. Ibinida rin sa isang contest ang mga pinakamalalaking bunga ng strawberry. Magtatagal hanggang March 31 ang Strawberry Festival. Darlene Cai, GMA News.